Magsitayo po ang lahat. Bayan ngayo'y nagmumuni, sabay-sabay nagpupuri, dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi. Sa kanyang kinaluluglukan, dininig aming panambitan, habang bayan nagpag-ibig, sa kandili niya nananabik. Bayan ngayo'y nagmumuni, sabay-sabay nagpupuri, dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi. Bayan ngayo'y nagmumuni, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Marinig natin sa ating mga pagbasa ngayon ang kahulugan ng karunungan, pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagtanggap sa Diyos bilang tanging yaman na ating buhay. Minamahal ang mga kapatid, bilang paghahanda natin sa banal na pagdiriwang na misang ito, sama-sama muna tayong humingi ng kapatawaran sa poong may kapal sa lahat ng ating mga pagkukulang at pagkakasala. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birhen Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri Sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpuni ka namin, inasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumaybay sa aming pamumuhay ngayon araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigan gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang. Ako'y nananalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay nami maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig. At sa buong buhay nami, may galak ang aming awit. Yaong naging hirap nami, tumbasan mo ng ginhawa. Singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at natataho ng mga nag-iisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay nahayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia.
Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandadaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iya'y tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin." Namanlaw ang lalaki na marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tinignan ni Jesus ang nasa paligid niya at sinabi sa kanya maalagad, "Napakahirap papabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad ng pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Madali pang magkaroon ng kamelyo, makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakot sa paghihirap ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayon, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat, kami sumunod sa iyo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sino man mag-iwan ng bahay, mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap na makaisandaang ibayon ng buhay na sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa, ngunit may kalikip na pag-uusig. At sa kabilang buhay, ay makakaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita na ating Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po na po ang lahat. God first in your life. Ang Diyos ang lahat-lahat sa iyong buhay. Ano ba ang pinakamalaga sa buhay mo ngayon? Ang Diyos ba ang tunay na matuturing mong yaman ng iyong buhay? Naalala ko po nung early year 2000, to be precise, taong 2003, ay nagkaroon kami ng isang pagpupulong ng mga pare, retreat for 1 month. Yung po ginawa sa Italia, sa Roma. Napakaganda po. Higit 2,000 mga pare na galing sa iba't ibang bansa ang dumalo ng retreat na iyon. Isa sa nakasama ko sa retreat,
Iba, mga obispo na ngayon, pero meron isa itong bagong ordained na pare, taga Puerto Princesa sa Palawan. Ang pangalan niya is si Father Claro Bautista. Nakasama po namin sa Tagaytay, sa Roma. Napakabait na pare, napakagalang, masiyahin. And during the retreat, kasama pa namin sa group sharing. Kasama ko po sa 5 pare sa group sharing na yon. Hindi ko po makalimutan yung yugto sa buhay niya. Yung kanyang pagsaliksik sa Diyos. Batang pare pero ang puso niya, alam mo, para sa Diyos. Naglilingkod doon sa seminaryo sa Palawan. Lahat ginagawa para kay Jesus. Pagmamahal kay Jesus. At tuwing siya'y ay nagbabahagi, marinig mo sinasabi niya, pinili ko ang Diyos sa buhay ko. Inilagay ko ang Diyos sentro ng aking pagpapare. Si Kristo ang tanging yaman ko. Medyo nakakaiyak po ng konti. Pagkatapos po ng retreat namin sa Roma, nung bumalik na sa Pilipinas, na-diagnose siya rito sa Makati, sa Manila Doctors Hospital. Meron na po siyang 4th stage cancer sa esophagus. 4th stage. Dumating, kinumpahin siya. Di na siya makasalita. Dinadalo ko sa ospital araw-araw. Dinadalo ko sa ospital. Minimisahan ko po siya. Dalo na bedridden na siya. Di na siya pwedeng magmisa. Araw-araw, minimisahan ko sa ospital. Hanggang nanghina na po si Father Claro. At bago siya namatay, binulong pa niya sa akin, ang Diyos, ang tanging yaman ng buhay ko. Habang nangingalo po si Father Claro, umiiyak kami, narinig ko, nagdarasal siya. Panginoong Hesus, sa iyong kamay, inaalay ko ang aking buhay. Mga kapatid, ang ating mga pagbasa ngayon, ganyan po ang katanungan na tinatanong sa atin. Ano ba ang mahalaga sa buhay mo? Natagpuan mo na ba ang Diyos sa buhay mo? Alam mo ba, maunawaan mo ang karunungan ay manggagaling din sa kataniluhan. Ang karunungan ay magmumula sa Diyos. Ito yung narinig natin ngayon sa unang pagbasa. Ayon sa aklat ng karunungan, sabi na manunulat, siya nagdarasal, na nalalangin ako, bigyan mo ako ng kaalaman, tumawag ako sa Diyos, bigyan mo ako ng karunungan. Para bang sinasabi sa aklat ng karunungan, kung meron mang isang bagay na dapat natin matanto, ay ang Diyos ang siyang magbibigay karunungan sa atin. At lahat ng karunungan, all the wisdom, will come from God. Sabi nga na manunulat dito, sabi niya, higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa kapangyarihan, kaysa trono, kaysa setro. Mas matimbang sa akin ang karunungan kaysa anumang kayamanan na meron dyan. Hindi ko pagpapalit ang karunungan kahit na anong pinakamahal na alahas meron dyan, kahit na ginto. Ang ginto ay para lamang isang buhangin pag inihambing mo sa karunungan. Sabi na manunulat sa aklat na karunungan, pilak, silver, gold, namimistulang putik lamang to pag ihambing mo sa karunungan. Hindi na mahalaga ang kalusugan, pero sinasabi para sa akin, kalusugan, kagandahan, hindi na mahalaga. Ang mahalaga sa akin ay matanto ko ang karunungan na magmumula sa Diyos. Kaya nga sinasabi po sa atin, sa ating pagbasa sa unang pagbasa, na ang karunungan ay walang kapantay, higit yan sa yaman. Itong panahon ng pandemya, nakita naman natin, 2 taon na tayo, gitna ng pandemya. Hindi talaga yaman natin yung kayamanan ng material na bagay. Hindi talaga yaman natin yung mga material na nakikita natin sa ating kapaligiran. Lahat yan mawawala. Even our riches, our treasures, kayang sirain ng gera yan. Kayang sirain yan. Kaya tayong kay saglit, maaring maging pulubi tayo dahil sa nangyaring trahedya na maaring dumating sa ating buhay. Gera, itong pandemya. Pero may kayamanan ba na kailanman hindi mawawala o hindi kayang sirain na kaharasan o anumang digma, anong pandemya?
kung may kayamanang mananatili, ito ang ating pananampalataya, ang ating pakipag-ugnayan kay Kristo. Masasabi natin, ang Diyos ba ang tangi nating yaman? Ano ba yung sinasabi sa aklat ng karunungan at makikita natin sa Ebanghelyo, yung isang mayaman na tao na ibig sumunod kay Jesus, na talagang si Jesus, ibig niya matunto ng taong ito na higit sa kanyang kayamanan ay may mas malahalaga higit sa lahat ng bagay. Matuklasan natin, what is the greatest treasure in your life? Ano ba ang tanging yaman natin? Parang sinasabi na ating pagbasa, ang karunungan nariyan. Nandiyan din ang kaalaman. Kinakailangan natin ng karunungan upang matanto natin ano ba talaga ang kahulugan ng buhay na ito. Tayo naghahangad, tayo naghahanap. Tulad ng mayaman na lalaki sa Ebanghelyo, naghahanap siya ng kahulugan sa kanyang buhay. Pagkamat mayaman na siya, ibig niya matanto ang kaligayahan. Naghahanap siya ng self-fulfillment, hindi niya matagpuan sa kanyang yaman. Kaya lumapit siya kay Jesus. He is looking for Jesus. He ran to Jesus. Tumakbo siya kay Jesus. At si Jesus talagang sinabi agad sa kanya, ginawa mo na ba ang mga utos? Ginawa mo bang sinasabi sa mga utos? Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magsasabi ng mali laban sa iyong kapwa. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang sasaksinin hindi totoo laban sa iyong kapwa. Huwag kang magdaraya. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sabi ng tao, ginawa ko na po yan. Alam niyo ano sabi sa Ebanghelyo? Naawa si Jesus. Nabag si Jesus. At sabi po dito sa English, Jesus, looking at him, he loved him. Pinagmasdan siya ni Jesus. Tinignan siya ni Jesus. At sabi sa Ebanghelyo, minahal siya ni Jesus. Alam niyo po ba, ganyan din ang ating Panginoon sa Kristo sa ating buhay. Marami tayong pinagkakabalahan. Marami tayong mga alalahanin. Marami tayong mga problema. Pero alam niyo ba, alam ni Jesus anong pinagdaraanan ninyo sa inyong buhay. Alam ni Jesus ano ang laman ng inyong puso. Alam ni Jesus ano ang nadadama niyong paghihirap, mga pasakit, mga pasanin niyo sa iyong buhay. At tulad na narinig natin sa Ebanghelyo, naaawa si Jesus sa atin, nahabag si Jesus sa atin, at minamahal tayo ni Jesus. Napakaganda po. Kaya nga, magiliw at buong pagmamahal na tinitignan tayo ni Jesus. Isang bagay ang isa pang kulang sa iyo. Sabi ng Panginoon, humayo ka. Marami kang ang pera. Ibahagi mo ano meron ka sa mga duka. Ipagbili mo ang iba. At magkakaroon ka ng tunay na kayamanan sa langit. Dito natin makikita ang kahulugan ng karunungan. Iba ang karunungan ng mundo. Ang karunungan ng mundo ay pera. Ang karunungan ng mundo, kayabangan, kapangyarihan, katanyagan, popularity, power, wealth. Yan ang pananaw ng mundo. Mayaman ka kung marami kang pera. Hindi yan ang pananaw ng Diyos. Ang pananaw ni Jesus, ikaw ay mayaman kung ikaw ang laman ng puso mo ay ang kayamanan ng kaharian ng Diyos. Ang kayamanan ng pagmamahal. Handa mong ibigay ang lahat upang magmahal ka. Handa ka masaktan dahil ibig mong magmahal, maglingkod. Handa mong ibigay, ialay ang buong buhay mo alang-alang sa pagmamahal at paglilingkod. Ang tanging kayamanan matuklasan mo, hindi sa material na bahagi na ito, kundi sa makalangit. Kaya nga kinakailangan natin ng karunungan. Yung sinasabi sa unang pagbasa, dahil ang karunungan, wisdom that comes from God, help us discern the things of God. Ano yung mga bagay na mahalaga sa ating buhay? Ano yung mga bagay na makakatugon tayo upang matupdin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Ano yung mga katotohanan, ang mensahe, ang salita ng Diyos? Paano natin maisa sa buhay ang mga sinabi ng Diyos? Diyan po papasok ang karunungan. Ang karunungan ay tutulungan tayo magpasya para sa Diyos. Diyan papasok ang discernment na kinakailangan natin ng Espiritu Santo upang magkaroon tayo ng liwanag. Malaman natin karunungan. Ano ang tama, ano ang mali. Karunungan.
Ano ang landas tungo sa kabanalan? Ano ang landas tungo sa impyerno? Ano karunungan upang magkaroon tayo ng konsensya? Malaman natin ano ang wasto, ano naman ang mali. Kaya nga, discernment, the wisdom of God, tutulungan tayo, matupdan natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga sinasabi sa atin ng Salmon tugunan natin, Psalm 90, sabi rito, Lord, teach me the wisdom of heart. Teach us to number our days aright, that we may gain wisdom of heart. Yamang itong buhay ay maikli lamang ang buhay. Naway, matutunan namin ang karunungan. Itanim mo sa amin ang karunungan, ang dunong ng puso. Alam niyo po ba, saan ba natin matatagpuan ang karunungan? Matatagpuan po natin to, sabi sa sulat sa mga taga-Hebreo, sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. The Word of God is effective and effective and living. The Word of God is sharper than a sharp sword. Para pang isang espada, isang matalas na tabak. Yan ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay handang tumagos sa pinagkahiwalayan. Kaya niyang hiwalayin ang kaluwa at espiritu, ang kasuot-suuan ng tabak, utak ng iyong loob. The Word of God can penetrate your soul and spirit, your joints and marrow. Ang salita ng Diyos, diyan po natin matatagpuan ang kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos, yan po ang makatataho ng mga iniisip at binabalak natin. The Word of God is able to discern reflections and thoughts of the heart. The Word of God can enlighten us. Maglaki po ang maitutulong sa atin ang pakikinig natin sa Diyos na Kanyang salita upang matanto natin ano ang kalooban niya sa ating buhay. Tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Tulad na narinig natin sa Ebanghelyo, marami mga bagay na maaari makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Narinig natin dito sa Ebanghelyo, pagsunod kay Jesucristo, handa nating talikdan ang lahat ng bagay alang-alang kay Kristo. Pagsunod kay Jesucristo na buong puso, ilagay natin ang Diyos bilang tanging yaman na ating buhay. We must put God first and foremost above all every other things in our life. God first. Ang Diyos maghari sa iyong buhay. Ang Diyos manahan sa iyong puso. Ang iyong puso ay nakatuon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. What is the important thing in your life? Ano bang pinakamahalagang bagay ngayon sa iyong buhay? Ang Diyos ba ay tunay na mahalaga sa iyo? Is God important in your life? Is God first in your life? Or, tulad sa gospel, are you attached or preoccupied with worldly matters? O ang iyong puso ba'y nakatuon lamang sa mga material na bagay? O iyong buhay ba'y nakatuon lamang sa kapangyarihan, katanyagan, kalwalatian, kayamanan? Or is your life only concerned, preoccupied with power, popularity, fame, wealth, influence? Mga bagay na ito, hindi ka ihahatid sa Diyos. Ang mga bagay na yan, ilalayo ka sa Diyos. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo, sa isang binatang mayaman, na sinasabing, manalig ka sa Diyos, umasa ka sa Diyos, magtiwala ka sa Diyos, at hindi sa iyong kayamanan, sa iyong kapangyarihan. Tinuturo sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo, manalig ka sa grasya ng Diyos, umasa ka sa awa ng Diyos, magtiwala ka sa Kanya walang hanggang biyaya sa iyong buhay, at matuto kang ialay ang buong buhay mo sa Kanya. At siya ang makakalob sa iyo ng karunungan, siya ang makakalob sa iyo ng kaliwanagan, siya ang makakalob sa iyo ng biyaya na matanto nyo. Ano ang kalooban niya sa inyong buhay? Hilingin natin ang Espiritu Santo. Hilingin natin ang tulong ni Jesus. Narito tayo sa Basilika ni Jesus Nazareno. Tulungan tayo ni Jesus na maunawaan natin
ang karunungan na nagmumula sa Diyos, matanto natin ano talaga ang pinakamahalaga sa buhay na ito. Hilingin natin ang handog na karunungan. Palakasin tayo ng Diyos sa Kanyang banal na Espiritu Santo. Remember God first. We seek God first. God will be our one and only treasure, our everything. God first. Ang Diyos, higit sa lahat, ang ating buhay. Mag-e-end po ko ulit sa kwento ni Father Claro Bautista, yung bagong paring namatay. Bata pa ho siya. Nagkaroon siya ng esophagus cancer. At nung dinalo ko sa hospital, paulit-ulit na sinasabi sa akin, ang Diyos, ang tanging yaman ko. Panginoon, sa iyong mga kamay, inahabilin ko ang aking buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Payag natin ang ating panampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak na Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Libing. Nanaog sa kanaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rito at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Minamahal kong kapatid, dumalangin tayo sa Ama upang bigyan tayo ng grasyang iwaksi ang mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Kanya. Buong kababaang loob tayong manalangin na ating tutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo kay Jesus, ang salita ng Diyos na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Bigyang pansin at tugunan nawa ng aming mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mapang-abuso. Manalangin tayo. Ama Ama namin, namin, dinggin mo kami. Matulungan nawa ang bawat mananampalataya laban sa pandemyang dulot ng COVID-19 virus sa pamamagitan ng pagdamay sa mga lubhang nahihirapan dahil sa kawalan ng trabaho, karamdaman at lubos na pag-aalala. Manalangin tayo. Ama Ama namin, dinggin mo kami. Igalang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo at iwasan ng anumang nakapipinsala o humahamak sa kanilang mayamang kultura. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang tunay na kayamanan na inaasam ng bawat Kristiyano, si Jesus na Panginoon namin at Diyos. Manalangin tayo. Ama Panginoon, namin, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang makapamuhay kaming matiwasay habang matyaga naghihintay sa aming pagsapit sa piling mo, kung saan aming matatagpuan ng tunay na kayamanan, kasama ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo.
at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tagapin mo ang aming mga panalangin na sumasalo sa aming paghahain upang ginaganap namin pagdiriwang kami makatawid sa kalwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa dakilang pagtubos niya sa amin. Ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain, maitampok sa iyong lilingning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping inirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong niliwanag, bilang iyong angkan may tungkulin maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa na mga nagsisiawit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, ang tiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gay mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ninawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman na matapos ang hapunan, ninawakan ni Jesus ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang agantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad na inyong mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak.
kaya't iniali namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, tangkalis, nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, kay San Jose Advincula na aming Arsobispo, lahat ng obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabayak na puso, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig na kalulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Ang Diyos, ang tanging yaman. Ang Diyos, ang lahat-lahat sa ating buhay. Buong pananalig sa Kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin, sama-sama tayong manalangin. Ama Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat na masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban niyo po ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungian mong aming pananampalataya, huwag pong aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan, pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon, magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Speech. Kordero ng Diyos Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ng nangayahan makibahagi sa kanyang pigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya nagmula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muog at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya nagmula ang aking pag-asa at kaligtasan. Announcement. Ngayon po ay linggo ng mga katutubong Pilipino. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection upang suportahan ang mga gawain ng CBCP Episcopal Commission on Indigenous People. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sinuman ang nabuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Paalala, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. At panatilihin lamang po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal, inilulog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawing mong kasalo sa iyong buhay, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Panalangin kay San Roque, o pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig na karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noon ikaw ay narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa iyong paantanda mo sa kanila ng kamalmahalang krus. Ngayong ikaw niluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming iyong pamamagitan ay lubang magaling. Iali mo po, Panginoong Hesus, yaring aming mga hinaing. Sa tulong mo po ninyo, makamit ang kagalingan na aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo. At iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 sa karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Hilingin natin ang pagbabasbas ng ating poong Nazareno. Mahal na poong Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan, nagsusumamo sa iyo. Makamtanwa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Babasbasan natin ngayon ang iyong daladalang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin, paglingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Viva niyo sa Padre Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Magsiupo na muna po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maaari na pong tumayo at lumabas ang lahat ng mga nakaupo sa asul o blue na upuan.